Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kapatid. Kayo na narito at nasa ibayong lugar, maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pananalangin. At salamat din po sa inyong mga comments na tunay nga naman na nakapagpapataba ng amin pong kaluluwa at amin pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Dahil ang mensahe na atin pong napapakinggan at napapagsaluhan araw-araw ay mga mensaheng napapanahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon sapagkat lalong-lalo na sa panahon ngayon mga kapatid, kailangan natin at na madama ang patuloy na kalinga at pagmamalasakit ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Siya noon, siya ngayon at siya pa rin ang magpakailanman, lalong-lalo sa kanyang mga anak. Maraming salamat po doon sa aming mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid sa iglesia. Hindi man po namin kayo kilala, subalit ang amin pong listahan, nakikita ho namin na parami ang mga nakikinig narito at nasa ibayong lugar at sila po ay nagko-comment, nagpapasalamat na tunay nga naman ang Panginoon ay sagana ang biyaya sa kanila. Kaya nga't patuloy po ninyong ipanalangin ang inyong lingkod na sa tuwing umaga ay lagi tayong magpanagpo upang ating pag-aralan ang mga napapanahong pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipagpaumanhin po ninyo, kung sakaling hindi ako nakaka-reply sa inyong mga text o di kaya comments, subalit akin pong sisikapin. Bagaman ang iba ay akin pong nasasagot, subalit hayaan po ninyo at akin pong sisikapin sa tulong ng Panginoon na makatugon din po ako minsan sa inyo, lalong-lalo na po doon sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia na nasa ibayong lugar. Marami po tayong mga kaibigan, hindi natin kapananampalataya, subalit araw-araw po sila ay nakikinig. Sana ay patuloy ninyong maranasan at makita ng Panginoon ang kanyang kamay sa inyo pong buhay. Tayo muli ay mag-aaral ng panibagong paksa. Ito po ay patuloy sa atin pong sinimulan kahapon. Sa aklat pa rin po ng Exodus. Kaya nga mahaba po ang nakita ko, nabanggit ko sa inyo na 1 linggo lang. Subalit dahilan sa gusto po natin masundan ang mga pangyayari sa buhay ng bayan ng Israel noong unang panahon, kaya nga't atin pong dinadagdagan ang iba pang mga pag-aaral mula sa aklat ng Exodus. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, marami pong salamat. Salamat sa pagkakataong ito na kung saan kami ay muling makalapit upang italaga ang aming mga sandali sa pakikinig ng inyong banal na salita. Pagpalain po ninyo ang lahat ng amin pong mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, maging ang hindi po namin kakilala. Narito at nasa ibayong lugar na patuloy na sumusubaybay sa amin pong morning mana. Patuloy po ninyong iunat ang inyong kamay sa kanila. Patuloy po ninyong buksan ang inyong mga tenga sa kanilang mga hinahing. At lalong higit, Panginoon, akayin po ninyo ang bawat isa sa amin na lalong lumapit sa inyo sapagkat nasa iyo ang katiyakan ng amin pong buhay. Salamat po sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ating tinalakay ang unang bahagi ng The Song of the Redeemed, ang awit ng mga tinubos. Ang awiting ito ay nasusulat sa aklat ng Exodus. Ang aklat ng Exodus, ulitin ko mga minamahal kong mga kapatid, ito ho ay tala kung papaano ang Diyos kanyang pinalaya ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Ang aklat po ng Exodus ay tala na kung saan ipinakita ng Panginoon ang kanyang katapatan sa kanyang pangako. Ang aklat po ng Exodus ay nakita natin ang kamay at presensya ng Panginoon. Ang aklat ng Exodus ay nakita po natin kung papaano ang mga tinubos, ang mga pinalaya, ang iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin ay sama-samang umawit, personal na umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos na siyang may akda ng kanilang buhay.
sa Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. At siya rin ang Diyos natin ngayon at magpakailanman. Nakita ho natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 15 na ang dahilan kung bakit sila ay umawit sa Panginoon sapagkat ito ang laman ng kanilang mga puso at mga salitang lumalabas sa kanilang bibig, na ang dahilan kung bakit nararanasan nila ang kalayaan, ang pagliligtas, ay sapagkat sa kalakasan ng Panginoon at wala ng iba. Kaya nga diyan mga kapatid ay ating pinapakita po sa atin na ang kanilang pag-awit, it's all about God. God all in all. Never na meron pong na-mention para kay Moses sa kanilang pag-awit, kay Aaron at kay Miriam, kundi lahat ay para sa Diyos. Napakagandang pakinggan ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga puso na iisa, ang kanilang inaawit at sinisigaw, ang Panginoon ang kanilang kalakasan. Alam po ninyo sa aklat ng Exodus Kapitulo 15, sang-ayon po sa talatang 2 ay naging makabagbag ang damdamin ng bawat isa sa kanila. Dahil sa kanilang pag-awit ay kanilang inangkin personal ang Diyos ng langit. Kanilang inangkin personal ang alin? Kamay ng Panginoon. Kanilang inangkin personal ang pagpapalaya ng Panginoon, ang pagtubos sa kanila at ang pagtatagumpay sa kanila. Kaya nga't napakasarap pakinggan sama-sama ang mga tinig ng mga taong tinubos ng Panginoon. Pinalaya mula sa kasalanan. At sa atin pong pag-aaral kahapon, ay atin din pong napag-alaman na ang awiting ni Moses at ng bansang Israel nung unang panahon, awitin ng pagtatagumpay, siya rin po ang magiging awit ng bayan ng Diyos sa kasalukuyan, lalong-lalo na pagdating ng Panginoon sa ikalawa, na sila na tinubos mula sa kasalanan, sila na tinubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sila na tinubos mula sa presensya ng kasalanan, sila 10 ng bayan ng Diyos nung unang panahon ang sama-samang awit ng pagtatagumpay, ng awit ni Moses at ng Kordero. Hallelujah to the name of God. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, samantalang tayo po ay naghihintay at inaasam-asam natin ang pagpapahayag ng Panginoon sa lapap ng mga langit, why don't we start? Bakit hindi natin pasimulan ang araw-araw sa ating buhay, mga salitang lumalabas sa ating bibig at mga awitin mula sa ating mga puso na tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri dahilan sa kalakasan ng Panginoon na patuloy na Kanyang ipinapagkaloob sa Kanyang iglesia, sa Kanyang bayan at sa bawat isa sa atin. Ulitin ko, ito ho ang mabuting balita at ito ang laging pinapasariwa sa atin ng Panginoon. Siya ang ating kalakasan at wala ng iba. Ang sabi nga po ng aklat ng 2 Korinto, Pilipos Kapitulo 4, talatang 13, anong sabi po doon? I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kaya nga dyan po ay ating napag-alaman kahapon na sila ay sinundan ng mga kawal ni Pharaoh, mga kapatid. Subalit nagkamali sila sa kanilang pagpapasya sapagkat ang Panginoon na gumawa sa kanila noon, ang Panginoon pa rin na gumagawa sa kanila, sa kanilang paglalakbay. Kaya nga't hindi pinahintulutan ng Diyos na sila ay makalapit at sa mata ng bawat Israelita, nakita nila kung paano pinuksa ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ipinakita niya kung paano naging makapangyarihan ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin. Kaya nga't mga kapatid, meron pong mga memories ang bayan ng Diyos sa kanilang pagkaalipin. Sila yung mga taong
nagtrabaho, nagpasakit, naghirap ng mahabang panahon doon sa Egypt, mga kapatid. Naramdaman nila ang sakit puot ng mga hampas, palo, maging ang kamatayan ng kanilang mga anak. They had longed for freedom, subalit napakahina nila upang kamtan, kunin ang kalayaang iyon, mga kapatid. Ipinakita lamang sa kanila, mga kapatid, na walang kakayanan ang bawat tao na makamtan ang kanyang nais sa buhay, lalong higit ang kalayaan, ang kagalakan, maliban na pahintulutan ang kamay ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan na kumilos at gumalaw sa kanyang buhay. Kaya nga't ang Panginoon, nakita ho natin, mga kapatid, na nag-intervene na magitan sa kanila sa pamagitan ng kanyang lakas upang sila ay mapalaya sa kamay ni Pharaoh. Marami ang nakasumpong ng kalakasan ng Panginoon ay sapat sa atin pong buhay. Ulitin ko ang sabi po ng aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 14. I can do all things through Him who gives me what? Strength. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay sa Kanya na nagbibigay sa atin po ng kalakasan. Marami na po ang nakasumpong na ito ho ay pangakong totoo, na ito ho ay pangakong kung atin pong pangahawakan ay makikita natin ang katuparan ng Panginoon na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaibigan, kapatid, are you struggling with fear? Longing for it to cease? Are you struggling with alcohol, longing for release? Are you struggling with anxieties, longing for peace? Jesus came and their struggling ceased. Salamat sa Panginoon. Maaring ikaw at ako ay may mga pinagdadaanan. Nakikipagbaka ka ba sa galit at puot sa iyong puso? Dahilan lang sa meron isang kapatid na nagsalita, dahilan lang sa merong umabot sa iyong balita na hindi naman marahil ay totoo na nabanggit ng isang kapatid. Are you struggling that in your heart? Na gusto mong kung maari ay matapos na ang bigat ng iyo pong nararamdaman? Are you struggling with alcohol? Meron ba tayong bisyo? Meron ba tayong ginagawa sa atin pong buhay na binibigyan natin ng pagpapahalaga na gusto po natin hangga't maari ay mapagtagumpayan, maiwasan, o di kaya ay magkaroon tayo ng kalayaan? Are you struggling with anumang anxieties, kabalisahan, at pagdududa na gusto po ninyo ng kapayapaan? Again, I would like to tell you, and this is the good news, Jesus came and their struggling ceased. Nung dumating ang Panginoon sa kanilang buhay, lahat po yun ay napawi, mga kapatid. At kung sakaling may mga pinagdadaanan tayo, wala tayong dapat alalahanin sapagkat meron isang Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng katiyakan, ng kasiguruhan na sa anumang paraan hindi niya tayo iiwanan katulad ng kanyang ginawa sa kanyang bansang Israel sa nakaraan. Sa talatang 11 at 12 ng aklat ng Exodus, Kapitulo 15, ay narito po ang sabi ng Panginoon. Who among the gods is like you, Lord? Isang katanungan, na ikinukumpara, sino sa mga Diyos ang katulad ninyo, Panginoon? Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. Sino ang katulad ninyo, Panginoon, na gumagawa ng himala sa inyong bayan, sa inyong mga anak, na maluwalhati ang kanyang kabanalan, na kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Talatang 12, you stretch out your right hand, and the earth swallows your what? Your enemies. This is what God had done with His enemies.
ang mga Egyptians, mga kapatid, nung kanyang iniunat ang kanyang kamay, nilamon ng lupa ang mga kaaway ng Diyos at ng kanyang bayan. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Sa talatang 11 sa aklat po ng Exodus, nakita natin na ang buong kampamento ng Israel ay umaawit sila ng isang awit na nagdiriwang sapagkat kanilang nalaman at kanilang kinilala na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila. Ang Diyos ay kumakalinga sa kanila. Kaibigan, hindi pa ba sapat ang karanasan, ang kasaysayan ng bansang Israel kung bakit sila umawit ng awiting ito, kapahayagan na ang Panginoon ang kanilang kalakasan, ekspresyon na ang Panginoon ang nagmamalasakit sa kanila. Ang pagmamalasakit na yun, mga kapatid, ang pagmamalasakit din ng Panginoon sa kanyang bayan sa ngayon. Sa talatang 11, mapapansin po ninyo dyan na walang anumang kapangyarihan ang sanlibutan, maging ang mga Diyos-Diyusan sa kapangyarihan ng tunay na Diyos na naglabas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Alalahanin po natin, mga kapatid, na ang mga Egyptians, they worship a lot of what? False gods. At sa bawat salot na dumating sa kanila, ipinakita ng Diyos sa bansang Egypt na ang kanilang Diyos ay walang kakayanan, na ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay walang kapangyarihan upang sila'y ingatan, upang sila'y bigyan ng kasiguran, upang sila ay proteksyonan ng Panginoon. In other words, my dear friends, ang Diyos ni Moses at ng bansang Israel ay katulad din po ng ating Diyos na walang katumbas, walang kaparehas ang kanyang kakayanan, ang kanyang kapangyarihan, alang-alang sa kanyang mga anak. Sapat na, mga kapatid, ang kasaysayan ng bayan ng Diyos sa nakaraan. Sapat na ang kalakasan na ipinakita ng Panginoon, ang kanyang pagmamalasakit sa kanila. Siya rin ang ginagawa ng Panginoon araw-araw sa kanyang mga anak. When God becomes our song, not just the supreme ruler, my dear friends, but the Savior and my Redeemer. Not just somebody up there, but the one in your heart and my heart. Not just the ruler of the planets, but of your plans and my plans. Ito ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, na kung ang Panginoon ang laman ng ating puso at ng ating bibig, siya ang diwa ng atin pong awitin. Hindi lamang siya pinuno na makapangyarihan, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating manunubos, siya lang ang laman ng ating puso, at siya lang ang ang nagpapanukala ng maganda sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng awiting yan, mga kapatid. Nang awiting yan ay dapat marinig ng bawat isa. Dapat marinig ng sanlibutan na kung saan ikaw at ako ay naroon. Dapat marinig ng mga taong sa kanila'y parabagang wala ng pag-asa. Sa kanila'y parabagang nakataklob na ang mundo sa kanila. Church, ikaw at ako, kakasangkapanin ng Panginoon upang iunat natin ang ating mga kamay sa kanila. Marinig nila ang laman ng ating puso. Marinig nila ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, sapagkat ang Panginoon, ito ang awitin na nais marinig ng Diyos sa mga nasa kadiliman. Hayaan natin, mga kapatid, na ang awitin ng Panginoon ay maranasan natin sa atin pong buhay araw-araw upang atin naman pong maawit at masabi sa mga taong atin pong nakakasalamuha araw-araw. Purihin ang Panginoon. Not only that the Lord is their strength, not only that the Lord is their song. Oh,
Ang sabi po ng isang awitin sa church hymnal, bago ako magpatuloy, ay nais ko pong sabihin sa inyo, ito ho ang wordings. Do you remember the song, The Lord is my light? Ang sabi po ng awit, The Lord is my light, then why should I fear? By day and by night, His presence is near. He is my salvation from sorrow and sin. This blessed persuasion the Spirit brings in. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me alone. Purihin ang pangalan ng Panginoon. By day and by night, He leads me, my dear friends. Why? Because He is our light. That's the light of the people of Israel. He is my joy. Siya rin ang atin pong kagalakan. Kung naging awitin ng bansang Israel, ang atin pong Diyos, siya rin nawa ang maging awitin natin sapagkat araw-araw siya ang nangunguna sa atin pong buhay, mga kapatid ko. Ang Panginoon, ang aming kalakasan, ang kanilang sigaw. Ang Panginoon, ang amin pong awitin, ang kanilang ipinaparinig sa lahat ng mga tao. At ang Panginoon din, ang aming kaligtasan. Talatang 13 hanggang 19, mga kapatid, ipinapakita po sa atin diyan na ang Panginoon ay mahabagin sa kanyang mga anak. Kung meron mang dapat magpahalaga sa iyo at sa akin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo pinagkulang at hindi tayo papagkulangin ng Panginoon. Hindi man tayo pahalagahan, hindi man bigyan ng importansya, mga kapatid, ang ating mga ginagawa, maging ang ating buhay. Ang sabi po diyan, ang Panginoon na siyang nagligtas at patuloy na nagliligtas sa atin, isang Diyos na mahabagin, mapagmalasakit sa kanyang mga anak. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kahabagan. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang pangunguna. Purihin natin ang ating Panginoon sa kung ano siya at ng kanyang kalakasan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa atin po sa araw-araw. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabanalan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas. Ito ang nilalaman ng awitin ni Moses at awitin ng bansang Israel para sa Panginoon. At ito din po ang nilalaman ng aawitin ng bayan ng Diyos na kanyang tutubusin. Mula saan? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan at mula sa presensya ng kasalanan. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung meron man tamang panahon upang ang nilalaman ng awiting ito ay atin pong maawit, kundi ang araw-araw sa ating buhay na patuloy na ipinapamalas ng Panginoon ang kanyang kamay, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang kabanalan, ang kanyang gabay at patnubay sa kanyang mga anak. Sa talatang 18, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po diyan, The Lord reigns forever and ever. Ang Panginoon ay maghahari habang buhay. Ang atin pong kaligtasan ay walang hanggan. Siya ay maghahari forever. Mga minamahal kong mga kapatid, do you have that song in your heart? Do I have that song in my heart? Kung ito ang nilalaman ng awitin sa ating mga puso, mga kapatid, walang dahilan para hindi natin iparinig sa mga taong nasa kadiliman. Walang dahilan para hindi natin iparinig sa mga taong aabutin ng atin pong mga kamay.
para sila din naman ay makaranas at makita nila ang pagliligtas ng Panginoon. Ang kanyang kamay na magbibigay sa kanila ng katiyakan, ng pag-asa, ng magandang bukas, upang hindi lamang ang bansang Israel nung una, hindi lamang tayo sa ngayon na tinubos ng Panginoon, maging sila na makakasumpong sa Panginoon, tanggapin nila bilang personal na tagapagligtas ang ating Panginoon na siyang nagpalaya sa atin, ay makasama natin sama-sama sa pag-awit ng papuri, ng pagtatagumpay, ng awitin ni Moses at ng awitin ng Kordero. Napakagandang tanawin. Isang araw pagdating ng Panginoon, ng bansang Israel na nagtapat sa Panginoon nung araw. At ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia sa ngayon, 10 ng atin pong mga pinagpapagalan at patuloy na idinadalangin sa ating Panginoon na makasumpong ng kanyang biyaya ay makasama at sama-sama tayong lahat ng aawitin natin ang awit ng pagtatagumpay. Walang iba kundi ang awit ni Moses at ng awit ng ating Kordero. Pagpalain ang bawat isa sa atin sa pangalan ni Jesus. Minamahal po naming Diyos, salamat po ng marami. Kung amin pong sasariwain ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, makikita namin kung paano kayo namagitan at patuloy na namamagitan sa aming buhay. Ginawa niyo ito noon at patuloy po ninyong gagawin sa inyong mga anak sa ngayon. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na sa araw-araw kayo ang laman ng amin pong mga awitin, ng aming mga puso, na ang Panginoon ang aming kalakasan, na ang Panginoon ang aming awit, na ang Panginoon ang aming kaligtasan. Walang dahilan para hindi po namin kayo purihin araw-araw. Sa inyong kabanalan, sa inyong patnubay, sa inyong kabutihan, sa inyong pagtatagumpay para sa amin, at lalong higit sa inyong kaligtasan, na araw-araw inyong ipinapamalas sa inyong bayan. Panginoon, tulungan po ninyo kami na ang awiting iyon ay manatili sa aming mga puso, upang ang awitin ding iyon ay marinig ng mga tao na nasa kadiliman pa, nasa kasalanan, na makita nila na kayo ang may kapangyarihan para magpalaya sa kanila at magbigay ng kaligtasan. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang pusong niyo, pusong patuloy na inuunat ang kanilang mga kamay at pagmamalasakit sa mga taong ibig din na maligtas sa inyong Panginoon. Panginoon, hindi na magtatagal ang inyong bayan na nagtapat nung una at ang inyong bayan na nagtatapat sa kasalukuyan at sa mga taong tumanggap sa inyo at patuloy na tumatanggap ay sama-samang aawit ng awit ng pagtatagumpay, ang awit ni Moses at ng aming Diyos. Salamat ng marami, Panginoon, sa inyong pagtulong.